Dating na-assign dito sa 1st Scout Ranger Regiment. Year 1997 na makagraduate kami sa Philippine Military Academy, dito ako nag-volunteer. Pero medyo nalungkot ako nung una kasi ang lumabas na order sa akin coming from the headquarters ng Philippine Army G1, kailangan ko daw mag-report sa 2nd Infantry Division. Ang ginawa ko, nakiusap ako sa G1PA na kung pwedeng malipat ako sa 1st Scout Ranger Regiment. So ang ginawa ko, pumunta ako dito. During that time, ang regiment commander pa dito ay si late General Espadero, na naging commandant namin sa PMA. So pumayag siya na malipat kami dito, and pagkatapos nun ay pinayagan kami ng G1PA na dito na kami mag-report. So volunteer talaga ako sa 1st Scout Ranger Regiment. Nung pag-volunteer ko, immediately nag-undergo kami ng Scout Ranger course. I belong to Scout Ranger course 132-97. Ang course director namin noon ay si Colonel Oriel Pangcog. After ng SR course, na-assign na ako sa 10th Scout Ranger Company, na during that time ay nasa Isabela, Basilan. So na-assign ako doon as platoon leader, at marami akong naging karanasan na iba't ibang mga kwento tungkol sa mga trabaho natin bilang mga ranger. Isa sa mga hindi ko makalimutan na mga pagkakataon ay yung sunod-sunod na mga operation doon, dahil during that time kasagsagan ng gera against sa Abu Sayyaf group. Nung nabubuhay pa sila Abu Sabaya, sila Abdul Jarak Janjalani, yun yung time din na naging platoon leader ako sa 10th Scout Ranger Company. Pag-report ko doon, ang mga naging batalyong commander ko ay si Colonel Jesse Deliosa, na naging Chief of Staff natin, na ngayon ay retired na at nagtatrabaho sa Bureau of Customs as Deputy Commissioner for Intelligence, at si late Colonel Caldeo. So sila yung mga naging mentors ko doon sa 1st Scout Ranger Battalion. During that time ni General Deliosa, isa sa prominenteng naging operation namin ay yung pagsagip sa isang bata na kinidnap ng Abu Sayyaf, yung Oplan Save the Princess. So yun yung naging partisipasyon namin doon. Kasama namin ang 10th Scout Ranger Company, ang 14 at 11 Scout Ranger Company. So during that time, since ako yung platoon leader ng 10 Scout Ranger Company, ako ang nag-lead ng team papunta sa objective, at nakita namin doon yung kalaban natin. So umabot siya ng mga 3 araw na palitan ng putukan, at sa unang araw nasugatan ng aking hindi ko na matandaan yung date, pero alam ko mga buwan ng September yon, 1999, nung binigyan kami ng instruction na maghanda para sa isang operasyon na tinawag nga na Oplan Save the Princess. According dun sa information na ibinigay sa amin, isang 5-year-old na batang babae ang kinidnap ng Abu Sayyaf group. Ang pangalan niya ay si Wilmarie Forigay. So since ako yung platoon leader ng 10 Scout Ranger Company, ako ang nag-lead ng kumpanya namin, at doon sa battalion operation, yung 10 Company ang nauuna sa lakad. So nung unang araw, pagpasok namin sa Tuburan, o Sumisip yata yun, Sumisip, hindi pa namin nakita yung mga kalaban doon. Tapos nagkaroon ng putukan sa may harapan namin. So ako yung nasa unahan, so nadinig ko siya. After ilang minuto, nakita ko na may nagtatakbuhan sa may bahayan. So ang ginawa namin ng team ko, nag-observe lang muna kami doon, tapos nire-report ko sa batalyong commander at company commander ko kung ano ang nakikita ko ron. So tinanong ako ng batalyong commander ko, anong nakikita mo sa harapan? Sabi ko, sir, mga lalaki na pumapasok sa bahay. Ang sunod na tanong niya sa akin, may mga armas ba yan? Sabi ko, sir, wala akong nakitang armas. So wag niyong paputukan muna, umatras muna kayo. So ang ginawa namin, bumalik ulit kami at nag-link up sa ibang mga kumpanya na kasama namin sa 14 at 11 SRC. After which, muli akong pinaabante ng batalyong commander, kasama na yung buong kumpanya namin, at sinabing,
daling ko sila dun sa lugar kung saan ko nakita yung mga nagtatakbuhang kalalakihan. Pagbalik namin doon, hindi na namin sila nakita sa mga bahayan, bagkus nakita na namin doon sila sa taas ng bundok. Nandun sila sa taas ng bundok, tapos armado na silang lahat. Ang bilang ko, umabot sila ng mga 25 hanggang mga 30. So, dahil ako yung nauuna, pinatigil ko na lahat yung mga kasamahan ko doon sa 10 Scout Ranger Company, and then in-inform ko na ang batalyong commander at company commander ko. So ang ginawa namin, naganda kami, yung mga iba, mga pumosisyon na. Ako rin, ang ginawa ko, dahil ako nga yung platoon leader, pinaposisyon ko na rin yung mga ibang tropa. So sinabihan ko yung mga team leader na humanap ng maayos na pwesto. So ang intention ng batalyong commander ay makipag-usap na lang ng maayos dun sa kalaban, para mapakawalan lang yung bata, and after which pwede na kaming umalis para hindi na magkaroon ng gulo at hindi madama yung sibilyan. Pero habang nakipag-usap, bigla na lang nagkaroon ng putukan, sunod-sunod na putukan, mga makaraan ng mga 30 minuto, may 7 na kaagad sa aming nasugatan. Ang natatandaan ko noon, nasugatan sa amin ay sila late Corporal Batalya, dati ko rin kasama sa 10 Company, sila Staff Sergeant Bonifacio, kasama yung CO ko. So isa-isang kinuha namin sila. Then pag atras namin, nung hinanap ko na si Captain Atienza, nagulat ako na pati siya ay sugatan na rin. Nakita kong hawak-hawak niya yung kanyang kaliwang kamay na may tama na sa bandang labas ng kamay niya. So nagulat ako bakit yung tama ng ibang mga kinuha namin nasa kanan yung tama, ang alam ko nasa harapan ng kalaban. Pagdikit ko naman kay Captain Atienza, ang sugat niya ay nasa kaliwa. Kaya pala nasa kaliwa, ganun pa rin, no? Ang kalaban nanggaling sa kanan kasi nakatalikod siya sa puno, tumatawag siya ng reinforcement sa tactical radio. So nung tingnan ko, nung lumipat ako ng puno, katabi ko doon si Corporal Batalya, may sugat na siya noon, at saka si Sergeant Morris. Ako nasa gitna nilang dalawa, tinanong ko sila, sabi ko, buddy, nasaan ba ang kalaban? Sir, ang alam namin nasa harapan, ang putok nanggagaling sa harap. Bakit yung mga kinuha nating mga wounded nating kasama, nasa kanan ang tama, except kay Captain Atienza na nasa kaliwa, kasi nakatalikod siya, so nasa kanan pa rin ang kalaban. Nung lumuhod ako, nakita ko yung kalaban, umiikot lang sa may kanan namin. So na-confirm ko doon na hindi lang sa harapan yung kalaban, nakapaikot na sa amin dito sa may kanan. So nakakapaglakad sila doon. So ang sabi ko kay Corporal Morris, ang kalaban natin sa kanan. So nag-shift kami. Nag-shift kami ng lugar, pumosisyon kami na nakaharap kami sa kanan. Tapos nakita namin na sinisilip kami ng kalaban doon. Ito nga yung sinasabi ko sa kanila na tama yung ginagawa natin training sa sneakers course. Kasi sa sneakers course, reactive firing siya. Nagamit namin yun doon sa time nung nandun kami sa sumisip. Kasi ang ginawa namin, lahat kami naka-ready. And then bigla kaming lumuhod, nakita namin ang kalaban, nakatutok lang din sa amin. Pero ang nangyari, unahan lang talaga kung sino ang unang makasipat, makakuha ng magandang aim, at kung sino unang makakalabit sa trigger. Nagkataon lang dahil nga part ng training natin, naunahan namin yung kalaban. So may dalawang body count, pero hindi namin makalapitan dahil maraming kalaban. So nagstay kami sa lugar namin. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit sa akin during that time, si PFC Demot. Isa siya sa NCO sa batalyon at trained sa sniper. Sabi niya sa akin, sir, ispatingan mo ako sa may harapan, may nakita akong kalaban. So sabi ko, sige. So ang ginawa namin, gumapang kami. Nauna sa akin si PFC Demot. Paglingon ko sa likod at pagharap ko ulit sa kanya, may sugat na siya sa ulo. So tumutulo yung dugo niya sa ulo. Nagulat na lang ako na tinamaan siya doon. Tapos sabi niya sa akin, sir, wag mo akong iiwan, tulungan mo ako. So again, yung tinuro sa atin sa training na ang mga ranger hindi nag-iiwanan yan kahit saan, sa labanan, sa hirap o sa ginhawa. Nung sinabi niya sa akin, wag ko siyang iwan, hindi ko talaga inisip na iwan siya. So sabi ko, kaya mo bang lumapit sa akin? Kasi hindi ako makalapit sa kanya dahil wala nang cover doon. Kung lalapit pa ako sa kanya, baka pareho kaming matamaan. Malayo na rin kami sa tropa. So sabi ko,
iabot mo yung kamay mo sa akin para mahigit kita. So, ang ginawa niya, nabot niya ang kanyang kamay, nahigit ko siya. Ang problema, naiwan yung baril niya sa harapan. So, nagkaroon ako ng dilema kung kukunin kong baril o iiwan ko. Pero ang sinigurado ko ay makuha yung kabady ko na si PFC Demot. So, nung nahigit ko siya, meron tropa sa may kaliwa namin pero medyo baba, sinigawan ko. Sabi ko, buddy, nandyan ka ba sa baba? Yes, sir. Sabi ko, wounded si PFC Demot. Pwede mo bang kuhanin? Sige, sir, salubungin ko. So, inutusan ko si PFC Demot. Sabi ko, buddy, hindi na kita maihatid sa baba, pero nandun yung isang taga-batalyon na kasama natin. Kaya mo bang gumapang? Yes, sir. Sige, gapang ka lang. So, gumapang siya at nakuha siya ng taga-batalyon. So, ang inisip ko ngayon ay kung paano kukunin yung baril sa harapan. So, sabi ko, dito na rin magagamit yung mga training natin, no? Ng pabilisan ng kilos. So, nung nakita ko nandun yung baril, ang inisip ko lang is pagkakuha, kailangan makabalik ako at maka-cover. So, nakuha ko yung baril niya, yung M14, naka-atras ako. Pag-atras ko sa puno, nakita ko doon si dating PFC Francisco na ngayon ay Staff Sergeant na rin, na-assign dito ngayon sa 1st Scout Ranger Regiment. So, nakita niya akong bumabalik, tumago kami sa malaking puno. Sabi ko sa kanya, buddy, okay ba tayo dito? Sir, okay tayo dito, sir, malaki yung cover natin. Pero hindi tayo makaalis. Sabi ko, bakit? Sir, mayroon pang ibang gamit ng mga kasama natin na na-wounded na naiwan sa harapan. Kunin natin, sir. Sabi ko, sige. So, ang ginawa ko, dahil konti na lang kami, pagbilang ko sa amin, dahil during that time, 5 team lang kami, 7 yung na-wounded, 7 rin yung nagbuhat, tapos yung iba nag-secure ng landing zone ng chopper. So, 7 lang yung nabilang kong naiwan sa amin doon. So, sabi ko, huwag tayo munang aalis dito. Kuhanin natin yung gamit. So, ang ginawa namin, sabi ko kay Staff Sergeant Francisco, buddy, kahit ano mangyari, huwag nyo akong iiwan. Kailangan makuha natin yung mga gamit nila. So, ang ginawa ko, para mas mabilis yung kilos, dahil hindi rin naman ako makakabaril, iniwan ko yung baril ni PFC Demot, iniwan ko rin yung baril ko. Na ang intention ko is para makuha yung mga gamit. So, ang ginawa ko, from doon sa lugar namin, gumapang ako sa papuntang westward, lumipat ako sa mga puno, no? Bawat puno, nilipatan ko, nakuha ko yung 7 backpack. 7 backpack. After that, wala na akong makuhang ibang gamit, wala na rin akong makita. Medyo kinikilabutan na rin ako dahil medyo malayo. Kung tamaan ako doon, baka hindi ako makuha ng tropa. So, ang ginawa ko, bumalik na ulit ako, pero hindi ko na matangay lahat ng gamit, inipon ko lang sa isang puno. Then, pagbalik ko doon, sabi ko kay Pakoy na, Pakoy, tandaan mo yung lugar kung saan natin iniwan yung gamit. After that, tumawag kami ng reinforcement, tapos nagbibigay ng recommendation yung isang team sergeant, si Staff Sergeant Blakir. Sabi niya, sir, atras tayo ng konti. Sabi ko, hindi, dito lang tayo. Palit tayo ng magazine, kailangan full magazine, intayin natin yung pagbaba ng kalaban. So, lahat kami, nagpalit ng full magazine, tapos sinabi ko sa kanila na walang puputok hanggat di ko sinasabi. Maya-maya, sumigaw na yung kalaban. No? Sumisigaw ang kalaban, Allahu Akbar. Then nakita namin bumababa doon sa bundok, papunta sa location namin. So sabi ko, wala mong nang magpapaputok hanggat di umaahon. Nung nakita ko ng umahon, tsaka ako nagsabi ng fire, nagputukan lahat nung nasa team. Ang problema, hindi nagtuloy yung takbo ng kalaban. So, napilitan kaming umatras. Pag atras namin, tumawag na ako ng reinforcement. Ang nag-reinforce sa amin, hindi na kumpanya kasi nag-secure sila ng mga landing zone, may mga wounded din sa kanila. Si Battalion Commander ang nag-reinforce, si late Colonel Caldeo. So nagulat ako na Battalion Commander mismo ang nag-reinforce kasama ang mga NCO. So nung nakita kong nandun siya, sinabi ko na lang, sir, atras na lang tayo, mas marami yung kalaban. So sabi niya, sige, maghanap tayo ng safe na ground, yung advantage para sa atin. So may nakita akong high ground, sabi ko, sir, may high ground doon. Although kahit hindi pa na-clear, sinabi ko lang na-clear para makaakyat na kami dahil ayaw niya umalis. So pinilit namin siyang umatras hanggang makarating kami sa high ground. Fortunately, nandun pala yung isang kumpanya na nagsisecure, kasama yung isang platoon ng 10 IB. So basically, yung napunta namin, safe na siya. So nakapag-link up kami doon, nag-reorganize, and then nag-replanning kami doon. Umabot na hanggang gabi. Pagdating ng gabi, nag-link up na yung mga ibang kumpanya.
Nandun na yung 11 SRC under kay Captain Ileto that time, na ngayon ay Colonel na. At nag-usap na muli namin balikan yung lugar kung saan kami na-enkwentro. So after namin mag-usap, ang balak ay madaling araw namin sana lalakaran. Pero nung pagdating ng madaling araw, nagdesisyon ng batalyong commander na wag na lang munang balikan yung lugar. So inintay naming magliwanag ulit, pagkatapos ay muli kaming bumalik doon. At sa pangalawang pagkakataon, nakita namin ulit ang kalaban. So hindi umalis yung kalaban doon. Nagkaroon ulit ng pangalawang pagsagupa, nagkaroon ulit ng firefight. Very brief yung firefight hanggang nakuha namin yung taas. And then buong araw walang nangyari. On the third day, nagdesisyon ang batalyong commander na babain na namin yung kinalalagyan namin para i-clear na lang. Pero ang pinatawag doon ay yung dalawang team o yung isang section ng 14 Scout Ranger Company. So sila ang pinababa doon para mag-clearing. Kami naman, dahil sabi ko, kung may mangyayari, alam ko naman na mayroong magre-reinforce, naghanda rin kami. So sinabihan ko yung mga natitirang tropa ng 10 Scout Ranger Company na mag-prepare para kung in case na kailangan nating tumulong sa kanila, mabilis kami makakababa. Natatandaan ko noon, lumapit pa sa akin yung isang private, si late Private Salazar, at nag-volunteer din siya. Sabi niya, sir, kung bababa tayo doon, wag mo kong iwan, gusto kong sumama. Sabi ko, sige, kasama ka naman, walang problema dyan. So, nakita ko yung dedikasyon ng private na talagang gusto niyang sumama doon sa lakad na yon. So, isinama ko siya. After ilang minutes nga, pinatawag na ako ni late Colonel Caldeo at sinabing maganda para kung in kaso na may mangyari, kami yung bababa doon. Walang 5 minuto, nagkaroon ng putukan, mga 3 putok lang. So inisip namin, ano kayang nangyari doon? So nakinig ako sa radyo, tapos doon nadinig ko na nagkaroon, ang report ng nagdala, ng platoon leader ay accidental discharge or accidental fire. So pinagsabihan na mag-ingat na lang, and then after ilang minuto nagkaroon na ulit ng sunod-sunod na putok. So ang nangyari pala doon, hindi pala galing sa kanila yung putok, kundi doon sa kalaban. So tinamaan yung radio operator, 2 yung tinamaan, isang wounded, isang Kia agad, no? So nakiya, nanghingi ng kagad sila ng reinforcement. So dahil nakapaghanda na kami, nagpaalam lang kami sa batalyong commander, tapos dinala ko rin doon 2 team. Yung isang team, ako ang namuno bilang platoon leader at team leader na rin. And then isang team naman ay si Staff Sergeant Tyrus. So sabi ko kay Tyrus, 2 tusok tayo, dikitan mo isang team at didikitan namin yung isang team. So pagbaba namin, nakita namin yung tail scout na nakadapa na, nilapitan ko kagad at kinalabit. Sabi ko, buddy, nasaan ang kalaban? Sir, nandito ang kalaban. So tumuro siya. Sabi ko, Tyrus, nandyan daw ang kalaban. Tumusok ulit kami, dinikita namin yung isang team at nakita ko rin ulit yung isang tail scout doon, kinalabit ko ulit. Sabi ko, buddy, saan ang kalaban? Sir, nandito ang kalaban. So nagtaka ako, sabi ko, tinuro ng isa, nandito sa kabila ang kalaban, nasa bandang kanan namin, yung isa naman ay nasa bandang kaliwa. Ang nangyari pala, talagang nakapaikot na, naabangang na yung team natin doon sa baba. So ang ginawa namin, kanya-kanyang tasking, dinikitan ni Staff Sergeant Tyrus yung isang team, kami naman ay dun sa isang team. So natunto namin yung pinakaposisyon nila, may malaking puno rin doon, so nakapagtago yung 60 gunner, si Staff Sergeant Francisco at ako magkasama ulit, at yung mga ibang tropa ng 14 Scout Ranger Company. So sinabihan ko yung team leader, sabi ko, buddy, wag na tayong magtagal, ang instruction ni Batcom, once na makita namin kayo, buhatin na yung Kia, at yung isang wounded, dali na kagad sa likod para ma-secure, and then akyat na tayo doon sa area natin, sa safe area natin. So, ganun nga ang ginawa nila. Pero nung umaatras na, biglang may lumipad na 2 RPG. Yung isang RPG, tumama sa isang kubo kung saan nandun nagtatago yung isang team ng 14 Scout Ranger Company. While yung isa naman, lumipad, tumama rin sa isang kubo kung nasaan naman yung 4 na team member ko ay nandun din. Isa doon ay si Sergeant Bonifacio, Staff Sergeant Bonifacio. So, na-wounded sila. So, wounded yung 6 na natitira doon sa 14 Scout Ranger Company at yung 4 sa akin ay na-wounded din. So, ang naiwan sa akin ay bali 3 60 gunner. Si Sergeant Francisco at natirang 60 gunner ng
14 Scout Ranger Company. All the rest, dahil mabababaw yung sugat nila, naka-atras pa sila, at kami naman ay nagplano kung paano naman sila bibigyan ng cover by fire. So habang umaatras sila, pumuputok ng salitan yung 60 gunner natin. 60 gunner namin. So naka-atras sila, then kami naman yung umatras. Nagtagpo-tagpo kami sa isang reverse slope. Nandun lahat yung mga wounded. Nung pag-account ko sa team ko, wala yung team ko. So tinawagan ko sa radyo, walang sumasagot sa radyo. Biglang merong isang tropa na sumisigaw at sinabi nilang nakita niya yung tropa, yung isang team na nandun sa may baba. So siya yung nag-lead sa amin. Sabi ko dun sa isang team leader, sabi ko, buddy, i-organize natin ulit lahat ng walang sugat, sumama, o lahat ng mga sugat, may mga sugat, maiwan na rito. So nag-organize kami, nakabuo kami ng 12 tao. No? Kasama ako, bumaba kami, sinundan namin yung isang taga 14 Scout Ranger Company na nakakita doon sa team ng 10th SRC. So nalid niya kami rin, nakadikit kami doon, at pagdating namin doon, immediately kinausap ko si Staff Sergeant Tyrus. Sabi ko, Tyrus, bakit hindi ka sumasagot sa radyo? Sir, sira yung radyo, sir. Tapos kiya na rin si Private Salazar na natatandaan ko, siya ngayon nag-volunteer. Siya rin yung nagdala ng radyo. Nung naglalakad sila, nagkaroon ng firefight, tinamaan yung radyo, tumagos sa radyo at tinamaan siya, and instantaneously namatay siya. So nawalan ng contact. So nakadikit kami doon. Immediately ang sabi ko, okay Tyrus, pabuhat na natin siya sa mga kabats niya para mailabas natin kaagad dito. So tumayo na ako, tumalikod ako sa puno ng buko, and then nakadapa sa akin yung isang team leader. Biglang sabi niya sa akin, sir, wounded ka. So nagulat ako dahil wala akong naramdaman. So nung sinabi niya wounded ako, kinapa ko mula ulo hanggang makarating ako sa hita ko. And then nung makita ko yung uniforme ko sa kaliwang hita ko, merong butas. At doon ko na lang naramdaman na meron pala akong sugat. So ang sabi ko sa kanya, buddy, wag mong iwan yung team ko, palabas naman tayo, i-priority yung pag-evacuate sa wounded at saka sa Kia. Ako, kaya ko yung sarili ko. So ang ginawa ko, nauna ako sa kanila, tininan ko muna kung makakalakad ako. So nakakalakad pa naman ako. Ang ginawa ko ay lumakad ako, palipat-lipat sa mga puno hanggang makarating ako dun sa lugar na mga pinag-iwanan namin ng mga sugatan din. So nakarating kaming lahat doon, and then pagdating doon, tumawag ulit ako kay Battalion Commander at in-inform ko siya na dun sa pagbaba namin ay nakuha namin yung 2 Kia at naipon namin lahat yung wounded na umabot ng 11. Kasama ako dun sa naging nasugatan. So ang nirequest ko sa kanya na kung po pwede rin, dahil habang binubuhat si PFC Salazar, si Private Salazar, tinamaan din yung nagbubuhat sa kanya. Ang tinamaan ay yung kamay, so hindi naibagsak yung katawan na medyo malayo-layo ng konti, around mga 30 to 50 meters away dun sa pinagtataguan ng mga sugatan at ng mga natitirang hindi sugatan. So hindi namin siya makuha dahil continuous yung firefight. So ang naisip ko ay i-prioritize yung mga nandun na mismo sa safe na lugar para makaakyat dun sa posisyon ng batalyon. So tumawag ako kay late Colonel Caldeo at nagpaalam kung po pwedeng maiwan muna yung isang Kia at babalikan na lang namin at i-prioritize yung mga sugatan at yung nakuha naming isang Kia. So pumayag naman siya. Doon nga natutuwa ako kasi nung sinabi ko sa mga nandun na kapag sumigaw ako ng PRP, magkita-kita sa taas, ay nagawa naman nila. So sumigaw ako doon at lahat ng mga wounded at saka yung Kia namin ay naiakyat namin ng maayos. Nakita-kita kami sa taas, nai-account namin. And then from there, nakatawag na rin yung batalyon para sa medical evacuation. So may nakadaan kaagad na 2 chopper na pabalik na Zamboanga. Sinecure ng 11th at 14th Scout Ranger Company, although continuous pa rin yung firefight. So yung unang chopper na bumaba, kasama sana ako sa sasakay, 5 kami na bumaba doon sa open area, parang bukid siya. Pero hindi nakababa yung chopper kasi tinamaan sa ilalim. So ang nakasakay lang, yung natitirang 6, doon sa kabilang chopper at nakadiretso sila ng Zamboanga, samantalang kami ay pinabalik paakyat kasi hindi na makababa yung chopper. So umabot ng 5:00 hanggang nagdilim, hindi pa rin kami na evac sa hospital.
So anong nangyari, dinipensahan pa rin namin yung high ground, continuous yung firefight. Buti na lang ay may nag-volunteer na mga armor. Si Lieutenant Bumidang na ngayon ay major na, nag-volunteer na magdala ng tangke para mailabas kami doon sa encounter site. So nakapunta ron, umabot ng gabi, nakapagsakay rin ng isang team ng Ranger under kay Captain Derillo, no? Ngayon ay si Major Derillo, nakapagdala siya ng isang team at inaugment sa 10 Scout Ranger Company. So nakarating sila doon around mga 2100 na ng gabi, naisakay kami, nakarating kami sa Maluso Wharf at naghihintay na rin din yung Navy bandang alas 11 na ng gabi. So pagdating namin doon, sumakay kami sa PCF or Patrol Craft Pass. Kaso nagkaroon ng problema dahil along the way nasira yung isang propeller, so bumagal yung takbo. Instead na mga 2 o 3 oras lang yung biyahe namin, umabot yata ng 5 hanggang 6 na oras. And during that time, wala pa akong alam masyado sa mga sugat-sugat. Basta ang alam ko, pagka may dugo, dapat hindi matulog. So habang nasa biyahe kami, ang ginagawa namin, yung mga sugatan na naiwan doon, nakasakay sa PCF, nagsasampalang kami. So nagtataka na lang yung Navy, naawa sa amin na pag kami napipikit, nagigisingan kami. So sila ang tagabigay ng kape, tagabigay ng noodles para lang maayos yung pagdating namin sa Zamboanga. So nakarating na kami ng... Ano yung naging reaction mo doon, sir, sa yung pagdating ng chopper na hindi natuloy na pikating kayo, mga wounded na kayo mo? Nung una, syempre, medyo nagalit ako dahil konting-konti na lang, no? Nakita naman niya yung ginawa ng Ranger na sinecure yung landing zone. Pero nung nagkita kami, in-explain naman nila na talagang hindi po pwede yun. Dan tumama siya sa malapit sa parang fuselage nila kung saan yung gasolina. Tapos medyo gumalaw yung chopper. So maari daw tumama rin doon sa may rotary nila. So kinakailangan makarating sila kaagad ng Zamboanga. Kasi parang standing operating procedure nila yan during parang ang tawag nila doon, during a firefight, tapos natamaan nga yung chopper. So, nagkausap naman, at doon ko lang naintindihan. Pero nung una, nung nangyari yun, talagang medyo nagalit din ako sa Air Force noon. As a platoon leader, sir, may mga tao kang wounded. Paano mo in-explain sa kanila na kayo hindi na ma-i-evac kasi hindi makababa yung chopper? Nung nakita nila na talagang wala na doon, ang ginawa namin, ang sabi ko lang sa kanila, okay, balik ulit tayo sa high ground para safe. Pagdating doon, lapit lang ako kay Battalion Commander, pinaalam ko na mahiwalay kami, and then kinausap ko lang sila doon na maghintay lang tayo, alam nyo naman, ganyan yung pwedeng mangyari sa atin. Tumutulong naman talaga yung Air Force that time, dahil naisakay nga yung 6, naintindihan naman nila. So ang ginawa namin, nag-cross-loading kami ng mga gamit, dahil yung iba, medyo ubos na rin ng bala. Nanghingi kami ng bala sa mga kasama, at syempre, hanggat nandun kami, dapat prepared pa rin kami para idepensahan yung lugar. So naintindihan naman nila yung sitwasyon. Sa hostage, sir, na ikuan nyo sana? So, pagkatapos nung pangyayari na yun, nasa hospital na ako, kinabukasan, binitawan nila yung bata, iniwan nila sa kalsada, then umatras na sila. So, nakuha rin ng Infantry Battalion, in-inform kami, so umatras na rin batalyon. So, nagkita-kita kami sa hospital. Kasi dumating kami sa hospital on the 3rd day, nung nirescue namin siya. On the 4th day, pinakawalan siya. Dinala rin siya doon sa Southcom Hospital. So nagkita-kita kami doon, nagpasalamat yung magulang, pinuntahan ng bata lahat ng mga wounded, nagpasalamat siya at nagkaroon kami ng ng pictorial sa kanya. Tapos nag-undergo siya ng stress debriefing after that. Naging successful yung operation, kusa ng iniwan talaga ng kalaban at umatras na. So after that, dire-diretso yung pursuit operation ng 1st Scout Ranger Battalion. Nandun kami sa ospital, wala kaming magawa kundi mag-monitor kung anong nangyayari. Kahit gusto pa namin bumalik, walang clearance sa doktor. So naghintay na lang kami doon hanggang makabalik ang mga tropa. After 2 weeks, natapos yung operation, then may iba na nagpaalam para makadalaw sa amin at sila na nagkwento kung anong nangyari. So ang nangyari doon ay continuous yung operation, nagkaroon ulit ng mga series of encounters at nabangga na rin ng mga infantry battalion. And then from there, yung brigade ay nag-decide na i-pull out muna yung 1st Scout Ranger Battalion for future operation. So naging successful naman yung operation noon at yun nga, hindi na nadagdagan yung wounded. All in all,
Sa operasyon na yon, umabot ng 24 yung sugatan sa 1st Scout Ranger Battalion at merong 18 na sugatan sa 10th Scout Ranger Company. Pero lahat naman ay gumaling at walang serious na damage except dun sa 2 Kia. Doon sa kalaban, sir. Sa kalaban, allegedly, sabi ng information, although 3 body count lang ang nakita namin, umabot na mga 25 yung kanilang body count. Pero hindi na namin actually nakita yung katawan, 3 katawan lang. So, yun yung nangyari dun sa operation namin doon sa Basilan, na ang batalyon commander ko noon ay si late Colonel Caldeo. Pagkatapos nun,